dun sa mga organs niya, Okay. sa organs niya. And then Oh. after that, yun parang sobrang ano siya, sobrang gaas siya kay God na bakit gano'n sabi niya, bakit niya gano'n na nagpe-pray naman siya hindi naman ano. So, nai-share ko sa kanya yung ano, yung sa Galatians na ano, um, yung for we are saved by faith and not by works. Sabi ko sa kanya na we might not know why does God allow yung certain things, but we can be sure na ano, na hindi tayo malalayo dun sa pagmamahal niya sa atin. And then, at yung ending niya, nag-ano kami nung sinner's prayer. Ang tanong niya sa akin, bro, sabi niya, bakit ganon? Sabi niya, Suarez kasi tawag niya sa akin, Suarez, ba't ganon? Sabi niya, ba't wala akong maramdaman? Sabi ko, yan yung ano, yan yung catch dun sa ano. You don't have to feel right away yung emotion. Kasi yung emotion, sometimes kasi hype siya eh. Sabi ko, ang importante dito is yung katotohanan. Because according sa Bible, we worship in spirit and in truth. Sabi ko, as you go along dun sa faith mo, na pinanindigan mo at pinayuan mo ngayon, you will see how faithful God is dyan sa walk mo. And true enough, yung, yung ano niya, yung battle niya, I think for ilang months, I see her posting something na, sabi ko hindi to ano eh, hindi, kung mababaw lang yung pagkakakilala niya kay God, hindi siya gano'n na parang, she's, ano eh, yung pointing towards to the Lord, yung glory. Hindi parang, Lord, nandoon yun sa prayer niya na gumaling siya, pero ang point niya, for whatever is your uh, purpose, Lord, I will gladly accept it. Yeah. And sabi niya, you will be glorified. So after that, I think nag-continue siya sa ano na sa victory. And Mm. then last month, nag-pass away na siya. Ay, talaga? Oo, nag-pass away Oh, siya. wow, wow, wow. So Well, yung wow. last ano na nung radiation niya, bro. Kasi sabi niya dun sa husband niya kasi nakausap ko yung husband niya. Kasi sabi ko lagi ako nagcha-chat, lagi ako nag sa Messenger kinakamusta ako kung ano na ba yung ano niya, situation niya. Tapos nung pagpunta ko dun sa wake, sabi niya, "Oh, ikaw yung binanggit ni ano, binabanggit ka lagi ni ano Mm, ni Lorna sa akin na ano." galing, galing. Sabi niya si Suarez yung ano nag-praise. Sabi ko, sabi hindi talagang si Lord lang yung ano, gusto siyang Galing, bro, no? kausapin. So Sabi ko gano'n. you made the right choice, no? You made Sabi the ko right yun choice. yung isa sa mga ano ko bro. Kasi naging ano ko siya, naging conviction ko siya before. Yung Mm. nag-start nga dun sa father ko kasi hindi ko alam pagpe-pray nung ano pa ako noon eh, nasa ibang religion pa ako noon. Hindi ko alam kung Our Father nga yung dinasal namin nung tatay ko pero sabi ko Lord, ano ba yung dadasal ko? Wala. So, naging ano sa akin siya, naging um, malalim para sa akin, naging personal na gusto ko Lord na yung mga taong may bibigay mo sa akin mashe-sharean ko sila and Yeah. I know na alam ko naman messenger lang ako. Ikaw talaga ang magpapalago sa kanila. And when I see yung people na nagko-continue dun sa walk nila, sabi ko sobrang salamat Lord na ano, Yeah. somehow naging instrument ako. Pero sabi ko, if there's any ounce ng parang na maisip mo na ikaw nag-share, sabi ko, Lord, tanggalin mo yun kasi ikaw lahat talaga eh. Mm. Wala akong ano rito. Galing, Wala bro. akong ambag sa ganito. Galing, I bro. just follow yung commandment mo and I have been trying to obey kung ano yung sinabi mo sa akin. Kaya yun, yung siguro yung masishare ko na ano, Galing, galing, bro. You na yung made the shinare right natin choice, ano. no? Ang ganda example, no? So, talaga nagkaroon ng impact yung choice niya, no? Sino pa? Sino pa? Kumbaga, same din sa senior ni Joseph, no? May choice ka eh. Sharean mo ba o hindi? And looking back, si bro, parang tama yung choice niya. Di ba? Tama yung choice niya na sharean. Meron pa ba? May gusto pa ba mag-share? Bro, Sige, bro. Sige, Carl. siguro yung sa akin. Ewan ko kung na-share ko, nakalimutan ko na kung na-share ko sa inyo before yun. Yung
usap kami ng father ko ng yung kinonfront na namin yung yung situation na I chose to forgive him na Yeah. sinabi ko na pag yung hindi yung reaction na na-expect mo na mangyari pero yung ginawa ko yun kasi parang una na ano ko na na ease out yung mga iniisip ko personally tapos nag-give way yun na matulungan ko siya ng mas parang wala na sa akin, wala na akong grudge. So parang nung nangyari na lumabas na yun nga, lalabas na yung warrant of arrest, may ganun, sa ayusin yung papeles, eh ako yung tumulong wala kasing iba na mag-check sa kanila na hindi sila niloloko nung lawyer or nung ibang gagawa ng case. So, sabi ko, kasi nung nag-usap kami na yun, after few days or almost 2 weeks yata, lumabas na yung na kailangan na talaga ayusin yung bail. So, yun, nag-co-sign ako doon. Tapos sabi ko kay Ja, ang galing no, kasi inayos niya muna yung heart ko Yeah. para matulungan ko siya na hindi ako galit. Kasi kung galit ako, hindi ko siya tutulungan eh. Tama, tama. Kung Galing, galing. yun yung nung power nung ah, yung forgiveness, Forgiveness. tsaka yung na pinapaano mo kay Lord. Ayun pala yung ibig sabihin ng pinagpapasa Diyos mo. Yes, yes. Surrender, no? Surrender na siya. Galing, galing, bro. So, kanina kay Joseph, choice to share. Sa'yo naman, bro, choice to forgive, no? Choice to forgive. Thank you, bro, Carla. Sino pa? Sino pang may gusto mag-share? Last sharing. Choice. Wala na. Ayaw. Yan na yung choice nyo na hindi mag-share. Pero, di ba? Would you agree, no, na life is about choices, di ba? Araw-araw we make choices, di ba? Hindi natin talaga pwedeng iwasan yung bagay na yan, no? Sabi nga nila, not making a choice is a choice. Di ba? Talagang kailangan gagawa ka talaga eh. May choice ka talaga eh, di ba? Sa lahat ng gagawin mo o nagawa mo na produkto yan nung napili mong gawin. Yan yung choice mo, kaya ka nandyan, no? Ginawa mo yon because it is your choice, no? Sabi sa Galatians, do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows, no? Ibig sabihin, we are free to choose, but we are not free from the consequences of our choices. No? Ito yung katotohanan, di ba? Ito yung masakit na truth. But the enemy wants us to believe a lie, an deception ng enemy, that choices have no consequences. Yun ang gustong ipamukha sa atin, no. Pinapaniwala tayo ng kalaban na pwede tayong gumawa ng labag sa kagustuhan ng Diyos, thinking na walang masama na pwede mangyari sa atin, na makakatakas naman tayo sa mga maling choices natin, no. Sabi ni God, no, sabi sa Bible, God cannot be mocked. Parang pinamumukha mo sa Diyos na hindi ko gagawin yung sinabi mo para maging maayos yung buhay ko. Parang imposible yun. Imposible mangyari yun, no? Kahit na ginagawa na ito ng buong mundo, normal na to sa buong mundo, itong truth na to will remain. You sow what you reap. Talagang ganun ang mangyayari, di ba? Choices have consequences talaga. Tandaan natin, no, that the devil uses landmines, no, para matrap tayo sa mali, para hindi tayo maging effective sa purpose na binibigay sa atin ng Diyos. Alam nyo ba, no, sa isang warfare, ang strategy raw ng kalaban is not to kill the soldier. Alam nyo ba kung bakit? May idea kayo kung bakit? Parang ang target lang ng kalaban is to hurt a soldier, pero hindi niya pinapatay. Narinig nyo na yung ganong klaseng strategy. Alam niyo kung bakit? May idea kayo. Kasi daw, ang isang wounded soldier, no, pag merong isang soldier na nasugatan, kailangan mo at least 2 pang soldier para alagaan siya. Kasi hindi mo pwede pabayaan eh, buhay pa eh, di ba? So, anong effect doon sa team mo? Humihina ngayon yung manpower nyo. Alam nyo, no, Satan uses this strategy on us, sa ating mga Kristyano. Unang-una, he cannot kill us. 'Di ba? If we belong to Christ, hindi ka na pwedeng patayin ng no, hindi niya kayang bawiin yung salvation mo. Pero he can disarm you.
kaya kanyang sugatan. Ang tawag sa ganon, ang tawag sa Kristiyanong ganon, a defeated Christian, a wounded Christian. Di ba? Ibig sabihin, you're a Christian, pero wala kang joy, wala kang peace, no? Kung wala kang joy at wala kang peace, wala kang desire to share Jesus to others. So, hindi ka magiging effective sa war. Ha? Hindi nakikita ng ibang tao yung light na meron ka na. Salt ka without the saltiness. Kumbaga, di ba? Ganun ang strategy ni Satan, no? For example, no, kung masisira ng kalaban ng marriage mo, damage automatic yung testimony niyong mag-asawa. Sigurado yan. Yeah? So, sino yung unang maapektuhan? Yung spiritual walk ng mga anak mo, affected yan. So, isa lang ang nasira ng enemy, marriage lang. Ilan agad yung wounded Christian na na-create niya? Buong pamilya mo wounded na. Di ba? We are in a battle, no? Tandaan natin lagi yun, no? And in this battle, we make a lot of choices. At ang kalaban natin is very crafty. Ibig sabihin, he make use of deceitful methods to attain his purpose. Kasi nga, he is the father of lies, no? He distort truth. Deception ang weapon ng kalaban. Kaya tandaan natin, no? Choices have consequences, no? Tonight, makikita natin, no? Yung consequence ng choice nila Adam and Eve. And I pray nun, sana makapag-focus tayo sa topic tonight. Kasi ito yung pinaka-reason why we need Jesus. Sabi ko nga kanina, foundational tong topic na to, no? Dito sa chapter na to na makikita natin, no? Pag-aaralan natin. Dito sa chapter na to, makikita natin yung first gospel o tinatawag nilang the proto-evangelium. Mahalagang malaman natin yan, yung proto-evangelium, kasi yan yung hope, yan yung pinanghahawakan nating hope, no? Ibig sabihin, kung nagkaroon man tayo ng maling choice noon, hindi pa huli ang lahat. We can still start a new life. Dahil makikita natin tonight, no, sa gitna ng mga pagkakamali nila Adam and Eve, in the midst of their wrong choices, yung gospel was given to them. Diba? At hindi lang yun, no? Madalas ako makarinig ng question na, kung tayo, narinig nyo na ba to or natanong nyo na ba to, kung ang salvation natin, no, tayo, present time, no, ang salvation natin is through Christ. Paano naman yung mga tao before dumating si Jesus? Paano yung salvation nila? Yung mga tao sa Old Testament, saan nila lalagay yung faith nila kung wala pa si Jesus? Anong tingin nyo? Nasaan ang salvation nila? May idea ba kayo? Tayo, maliwanag, ang salvation natin is through Christ. Pero paano yung mga nasa Old Testament? Nasa faith. Saan? Faith? Truth? No, faith. Faith in God. Faith in God, no? Faith in God. Pero, sinong God? Sinong God? Alam mo, sabi ko nga pag sinabi natin God, si God the Father, walang away yan Pero pag binanggit mo na si Jesus, nagkakagulo Di ba? Walang problema kay God the Father. Ang problema na kay Jesus, nandun yung away ng lahat di ba? Sabi ng iba, ang salvation daw ng mga nasa Old Testament is through Abraham. Di ba? Yung iba naman, sinasabi nila is through Israel. Nandun yung salvation. Sa First Covenant, etc. di ba? Ang answer ko dito lagi na pag may nagtatanong sa akin, simple lang Ano yung nasaan ang salvation nila? Sabi kasi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Di ba? So, whether you're in the Old Testament or in the New Testament, according sa verse na to, Jesus is the only way to the Father. Na kay Jesus pa rin. And this is my proof, no? Yung proto-evangelium. Ibig sabihin, nung dalawa pa lang ang tao sa mundo, si Adam and Eve pa lang, God gave us already the hope of our salvation. In the midst of yung mga curses na binigay ni God, na pag-aaralan natin tonight, binigay din ni God yung hope. So yung mga tao before the cross, yung hope nila nasa pagdating ng Messiah. Yung mga tao naman, present time, tayo, we believe in the finished work of Jesus on the cross 2,000 years ago. Naka-look back tayo, sila naka-look forward. So salvation is only through Christ. When you put your faith in Christ, no?
So, pag titingnan mo, ang center ng Bible talaga is the cross. Yun talaga yon, si Jesus talaga. At yan yung makikita natin tonight, no? Sige, sinong pwedeng magbasa nitong verse na to? Sino pwede magbasa? Ako na. Sige, City. The Lord God said to the serpent, "Because you have done this, cursed are you more than all cattle, and more than every beast of the field. On your belly you will go, and dust you will eat all the days of your life." Yan. Alam niyo, thank you, City. The Bible scholars believe, no, na before the fall of man, may mga paa at kamay pa daw yung mga serpent, no? But after this chapter, they were cursed to crawl on their belly. No? Sabi pa dito, dust you will eat, and this is a picture of defeat, di ba? Parang all the days of your life, you will eat dust. Parang you can never experience victory. Parang gano'n, no? Ang tindi ng consequence ng sin, di ba? Pero hindi huminto dito yung curse. Sino pwede magbasa nung verse 15? Sige, Mark, pabasa naman, no? Verse 15. And I will put enmity or open hostility between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Yan, isa-isay natin to, no? Mahalaga tong verse na to eh. Dito natin makikita yung proto-evangelium or the first gospel, no? Explain ko muna sa inyo, no? Sino yung woman? Sino yung woman? Sino tong woman? Si Eve. Maraming misconception kasi dito eh, diba? Pero tingnan natin yung context, no? Alam nyo ba na up to this point, nung binabasa natin ngayon, wala pa ding name yung woman. Sa previous verses, tinawag siyang helper, woman, wife, pero wala pa din yung name niya. Until after 5 verses. Pag dumating ka na sa verse 20, makikita mo, sabi rito, now the man called his wife's name Eve, because she was the mother of all the living. Di ba? Mother of all the living. Ibig sabihin, lahat ng tao or the whole mankind kumbaga yung mga nakapasok sa mundo, no, dumaan yan sa katawan ng mother niya. Di ba? Kaya tingnan nyo, no, yung description sa kanya sa Genesis chapter 5. Sabi niya, He created them male and female and blessed them and called them mankind in the day they were created. No? Dinescribe siya as mankind. They represented the whole mankind. No? So balikan natin yung verse kanina. And I will put enmity between you and the woman. Diba? Ibig sabihin, God is putting enmity between Satan and the whole mankind. Because the woman represents mankind. No? So that includes you and me. Diba? Kasama tayo ron. Ibig sabihin, dito nagsimula yung war natin against the evil forces in the spiritual world, no? Because of the enmity that God has placed between us and Satan. So very clear naman that the woman is Eve, di ba? That represents mankind. Pero hindi huminto doon si God. Sabi ni God, and ano? May isa pa siyang nilagyan na enmity. Ano yung enmity na nilagay niya? Ano sabi niya? Ano ba yun? Your seed or offspring and her seed. Yon, between your seed and offspring, nilagyan din niya ni God ng enmity or conflict ang offspring ni Satan and offspring ng woman or mankind, no? Ngayon naman, sino yung seed ng woman? This is Jesus Christ. No? Sabihin ko na sa inyo, this is Jesus Christ being virgin born, kaya he is called the Son of Man. May nagtatanong sa akin yan eh, bakit ba Son of Man? Ibig sabihin nun, Son of Mankind. Yun yung human nature ni Jesus, Son of Man. Pero si Jesus, meron din siyang divine nature. Ano yung divine nature niya? He is the Son of God.
Kaya wala siyang original sin, no? Nature niya yun. Hindi siya literal na anak. Kaya kung si Jesus anak ng Diyos, sino yung nanay? Di ba? Parang gano'n. But it's a nature, di ba? Parang son of David. Hindi naman anak ni David si Jesus, ha. Pero alam mo na nakaline siya doon sa line ni David. So, Son of Man is Son of Mankind, human nature. He is 100% man and He is 100% God. Kaya wala siyang original sin. Dahil hindi siya pinanganak sa man and woman, but to a virgin and the Holy Spirit. Di ba? Kaya hindi tinransfer sa kanya yung curse. Wala siyang sin. Jesus is the seed, 100% man and 100% God. Son of man, Son of God. So, God placed an enmity between man and Satan and between the Son of Man and Satan. Ngayon, tanong ko sa inyo, what is enmity? Sabi natin kanina, conflict. Yeah, conflict. Enmity is conflict. Napuputol kasi yung ano ko eh. Sabi natin kanina, ang enmity is conflict. Pero alam niyo no, may difference to dun sa simpleng away lang. Hindi siya ganun kasimple no. Yung enmity hindi siya as simple as away lang. Ano ibig sabihin nito, no? Para clear tayo, no? Para clear tayo. Dito sa amplified version, no? Nilagyan na nila ng meaning yung enmity. No? Sabi dito, it's an open hostility. Open hostility, no? Ano tong hostile? Ano ibig sabihin ng hostile, Pops? Pag sinabi mong hostile, ano ibig sabihin nun? Pag sinabi mong hostile territory, Brutal. brutal. Brutal, tama. Ibig sabihin, huwag kang pupunta dyan. Kasi i-attack ka dyan. Galit sa iyo yung mga tao dyan. Diba? So, hostile sila sa iyo. May galit sa iyo yung mga tao. Yun yung hostile, no? Sabi ng GP, brutal. Kaya talagang bubugbugin ka. Diba? Talagang matindi yung galit nila sa iyo. Pero, ang sabi rito, ang enmity daw, sabi sa amplified version, is open hostility. Ano difference nun? Ganito yun, ha? Pag ikaw, no, may galit ka sa, kunwari, may galit ka sa akin, pero hindi ako galit sa iyo, hindi enmity yun. Diba? Pero pag ikaw, galit ka sa akin, tapos ako, galit na galit din ako sa iyo, yun ang enmity. In short, mutual yung galit natin sa isa't isa. Yung nilagay ni God between Satan and Jesus is enmity. Yun din ang nilagay ni God between the evil forces and mankind, enmity. Ano implication nito? Mahalaga kasi ito, no? Si God naglagay ng mutual hostility between Jesus and Satan. Ibig sabihin, it's either kay Jesus ka or kay Satan ka. Isang choice lang yan. There's no middle ground. Hindi pwedeng sinasabi mo mahal mo si Jesus pero mahal mo din yung kasalanan mo. Kasi sabi rito, if you claim to love Jesus, you should hate sin. Kasi may mutual conflict eh. Hindi ko sinasabi na hindi ka na magkakasala at perfect ka na habang buhay, no? Pero ang sinasabi ko, you must hate sin. Pwede kang madapa sa kasalanan, pero hindi pwedeng nakatira ka na dun habang buhay, di ba? Enmity kasi ang nilagay ni God. We cannot be lovers of this world and declare that we are disciples of Christ. Hindi po, imposibleng mangyari yun. Di ba? So, paano natin malalaman if we are true follower of Christ? Sabi sa 1 John, do not love this world nor the things it offers you, for when you love the world, you do not have the love of the Father in you. How will you know if you already have the Spirit of God in you? Makikita mo yung difference. If you have the Spirit of God in you, you will love what the Father loves and hate what the Father hates. Hindi ka masasatisfy ng lustful pleasure ng mundo. You will start to hate sin. Diba? Alam mo, nung una ko tong nalaman, nung naging Kristiyano ako, dati ang struggle ko, pornography, no? So, akala ko, dala-dala ko pa rin siya. Sabi nga ni Joseph, nung tumanggap yung kaibigan niya, wala naman daw siya naramdaman. Ganun din ako, wala akong naramdaman eh. Pero nung nalaman ko na wala na pala yung lustful thought sa akin, wala na pala yung panlasa ko na yun, doon ko lang nalaman, nung nalaman ko yun, hininto ko na agad. Kaya palang hintuin. Kasi you are now a new creation. You now hate sin, di ba? Bago na yung, you're a new creature eh, di ba? So it's either you serve God or serve Satan. Pili ka lang ng isa. You need to make a choice, di ba? Hindi ka pwedeng sa gitna eh. May war eh, may gera eh. You need to make a choice. Dito sa war na to, kanino ka papanig? Di ba? Kanino ka papanig sa dalawa na to?
And tingnan mo nangyari sa war na to, no? Sabi, he shall fatally bruise your head and you shall only bruise his heel. Dito sa laban na to, yung isa masasaktan, pero yung isa madudurog daw. Kanino ka ngayon papanig, di ba? Kanino ka ngayon papanig? Ito yung sinasabi natin proto-evangelium, a prophecy that points to the cross. Without this prophecy, no, pag base lang sa nakikita natin sa paligid natin, nakikita natin sa news about sa government, no, parang isipin mo, parang yamadong-yamado naman si Satan. Parang talo yung kabutihan laban sa kasamaan. Parang wala nang mabuti, parang ganun, di ba? Parang when you make a stand for God, parang ikaw yung mahina. Ikaw yung talunan, ikaw yung loser, ikaw yung pinagtatawanan, ikaw yung hindi cool, di ba? Pero tingnan mo yan, no? Paalak yung tumalo sa serpent, eh. Tinapak-tapakan lang siya, eh. Di ba? Hindi man lang gumamit ng kamay, eh. Paa lang, eh. Tandaan natin, no? Sa war na to, hindi equal yung lakas ng bawat isa. Kala ko dati pantay yung power ni Satan tsaka ni God. Alam niyo yung parang darkness versus light, na parang mukha ni Jesus, mukha ni Satan, parang pantay yung laban. Akala ko dati kasi ganun, eh. Madalas nga feeling ko mas malakas pa si Satan, eh. Pero hindi yun totoo. Si Satan hindi equal kay God. Ang medyo kapantay ni Satan, pag titingnan mo sa Bible, si Archangel Michael at hindi si God. Actually, si Archangel Michael ang makikipaglaban sa kanya sa end times, hindi si Jesus. Kasi angel lang naman si Satan, eh. Di ba? Makikita natin yan sa Book of Revelation, yung laban na yan. Pero, if you are under any spiritual attack, balikan mo tong picture na to, no? If you are a child of God, you're on the winning side. Di ba? Pero sabi dito, the serpent will bruise his heel. Sa laban na to, makakagat niya yung heel. Masakit yon. Sobrang sakit yan actually. Pero Jesus will bruise the head of the serpent. He will attack and destroy the head of the serpent. Ito yung picture ng crucifixion. Akala ni Satan natalo na si Jesus sa cross, sobra siyang pinahirapan, nagkaroon ng separation si God at si Jesus. But after 3 days, Jesus rose from the dead in victory. Yun yung resurrection ni Jesus, no? Jesus defeated death, sabi nga ng Bible. Yes, Satan bruised his heel, but Jesus fatally bruised his head. Kaya sabi ni Jesus, it is finished. Tetelestai. Tapos na yung laban. So, itong curse ni Satan, ito yung curse na napunta kay Satan, no? Itong binasa natin. Ang tanong ngayon, ano yung curse nila Eve tsaka ni Adam, no? Umpisa natin kay Eve. Sabi, ano raw curse ni Eve? Jeep, pabasa naman, no? Ano raw yung curse ni Eve? To the woman, he said, I will greatly multiply your pain in childbirth. In pain you will bring forth children. Yet your desire will be for your husband, and he will rule over you. Okay. So without the curse, without yung curse ni God, no, hindi dapat masakit manganak. Or curse of sin pala, sorry. So yung pain ng childbirth is also part of the curse. No? So kaya pala masakit manganak dahil dun sa curse na yon, no. At hindi lang yan, sabi dito, yet your desire will be for your husband. Ano ibig sabihin nito? Paano to naging curse? Your desire will be for your husband. Part to ng curse, ha? Paano naging curse yung itong bagay na to, no? Sa buong Genesis, 2 beses lang ginamit itong word na desire, no? Dito sa chapter na to at sa chapter 4. Nung kausap ni God si Cain yung pumatay kay Abel, no? Ano sabi ni God? If you do what is right, will you not be accepted? Sabi ni God kay Cain, no? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. Sabi ni God, yung sin daw desires to rule over Cain. Parang sin will master over him. Gusto siyang kontrolin ng kasalanan. Gusto siya, kung yung sin yung master, siya yung slave, di ba? Sunod-sunuran siya sa kasalanan. At yung curse sa woman, ano sabi niya? The desire to master over your husband. Gusto ng woman na siya yung masunod or maging under sa kanya yung husband. Gusto ng wife, siya yung in control sa relationship. In short, mahihirapan na si wife mag-submit doon sa leadership ni husband.
Kaya sabi ni Jesus, husbands, di ba? Anong command ni Jesus? Love your wife. Pero kay wife, ano sabi niya? Hindi niya sinabi love your husband. Ano sabi ni Jesus? Wife, submit to your husband. Kasi nasa nature talaga ng woman not to submit to their husband. Nandun yun sa curse. Naturally, they want to control their husband. Yun yung sinful nature nila. Gusto ng woman, gusto ng wife, siya yung magko-control over her husband. So, wag tayo magtaka, no? Sa pag maraming tayo nakikita mga problema ng marriages na may ganyang problema. Because that's part of the curse. Ano naman kay Adam? Sino pwede magbasa? Si Jaja, sis, pabasa naman. Verse 17. Then to Adam he said, because you have listened to the voice of your wife, and have eaten from the tree about which I commanded you, saying, you shall not eat from it. Cursed is the ground because of you. In toil you will eat it all the days of your life. Thank you, sis. Pansinin niyo yung curse ni Adam, no? Bakit siya na-curse? Because he listened to the voice of the woman. Sabi niya, no? Alam niyo ba to? Aware ba kayo dyan? Na si Adam was not deceived. Hindi siya na-deceive. Si Eve lang ang na-deceive ng serpent and not Adam. Aware ba tayo ron? Akala ko kasi dati pareha silang na-deceive. Hindi pala. No? Sabi sa 1 Timothy actually, sabi sa 1 Timothy, Adam was not the one deceived. Ang linaw, di ba? It was the woman who was deceived and became a sinner. So, ba't siya na-curse? Ba't siya na-curse? Hindi naman siya na-deceive. Dahil alam niya yung tama, pero ginawa pa rin ni Adam yung mali. In short, if Eve was deceived, Adam disobeyed. Nung wala pa ako kay Christ, no? Or nung wala pa tayo kay Christ, no? When you commit sin, bakit? Kasi you are deceived. Sabi nga ng Bible, ignorante ka pa nun. Hindi mo pa alam yung truth hindi pa maliwanag sa iyo Pero ngayon na Kristiyano ka na, when you commit sin, it's because of your disobedience. Kaya sinasabi ko nga pag hindi pa Kristiyano yung tao, huwag mo piliting gawin yung tama. Wala pa sa kanya yung Holy Spirit Di ba? I-share mo muna yung gospel. Pag Kristiyano na, tsaka mo i-rebuke. Di ba? Tsaka mo i-rebuke. Dahil ngayon, alam mo wala ka na nung veil Nakikita mo na yung truth Pag bumalik ka pa din sa dati mong buhay, purely disobedience na yun. Alam mo, pag naalala ko to sa picture ni Lot, yung Lot's wife, di ba? Ba't siya naging bato? Kasi nandun na siya, papunta na siya sa salvation, lumingon pa siya Alam na niya di ba? At parehas yun. Lahat ng sin mo, may consequences, no? At sabi dito, nadamay daw pati yung ground. Cursed is the ground. So, hindi lang yung serpent, hindi lang yung man, hindi lang yung woman ang cursed, pati yung ground. Cursed is the ground. Ibig sabihin, before sin entered the picture, hindi mo paghihirapan yung mga bagay. Pero ngayon, pag may gusto ka, kailangan mo raw paghirapan na. Sabi dito sa verse 18 both thorns and thistles it shall grow for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your face you will eat bread, till you return to the ground, because from it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return. Ano sabi dito? Thorns and thistles. Nagkaroon daw ng thorns and thistles yung ground. Ibig sabihin, pahirapan na. Pwede ka nang masaktan. Kukunin mo lang yung fruit, masasaktan ka na. Dati hindi ganun Di ba? Kaya nga sabi ko, excited ako sa new heaven and new earth kasi hindi na ako papapakin ng lamok, di ba? Kasi kaya tayo kinakagat ng insect, it's part of the curse. Kaya tayo, lapitan mo yung lion, lalapain ka talaga ng lion di ba? Because of the curse. Pero sabi sa Revelation, di ba? Or Thessalonians ba yun? Na sa new heaven and the new earth, magkaibigan na yung mga wild animals sa yung tao, di ba? At ito yung mabigat dito, no? Sabi rito, till you return to the ground. And this is the consequence of sin.
Sabi, for in the day that you eat from it, you will surely die. Spiritually death, and also, magkakaroon ka na ng physical death. Before, dapat walang physical death. But now, because of sin, we will all return to dust. So, ito yung mga consequences ng sin. No? Ngayon, makikita natin, no, after knowing yung mga curses na nangyari, makikita naman natin yung grace ni God. Sino pwede magbasa? Si Mark, pabasa naman. Now the man called his wife's name Eve, because she was the mother of all the living. The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Thank you. Sabi dito, God made garments of skin para palitan yung fig leaves na gawa nila Adam. Nung nalaman nila Adam that they are naked, they sewed fig leaves to cover them. Bakit? No? Because fig leaves is man's solution in covering his sin, o para matakpan yung guilt, para matakpan yung shame or yung fear. Ang problema, nothing we can do that can ever fix the problem of our sin. Ito yung lesson na makikita natin sa fig leaves, no? Adam and Eve attempted to fix their nakedness by putting on fig leaves. Ganito din ang ginagawa natin sa kasalanan. Ganito din yung solution natin every time we commit sin. Nagtatago tayo sa likod ng mga mabubuting bagay. Ano yung mga mabubuting bagay na to? Pwedeng nagtatago tayo sa religion. Kahit Kristiyano ka na, minsan ginagamit natin ang Christianity para pantakip dun sa mga okay lang, nagsuserve naman ako eh. Okay, nagsisimba naman ako eh, nagdadasal naman ako eh. Di group leader naman ako eh, no? Or nagba-Bible study naman ako eh. Di ba? Para mawala yung guilt na ginagawa mong kasalanan, no? So I think, okay, parang niisip mo, okay lang to na sa mata ng Diyos. Mas marami pang masama kaysa sa akin, di ba? O kaya naman, nagtatago tayo sa good works. Tumutulong naman ako sa may hirap eh. Hindi naman ako pabigat kahit kanino eh. Di ba? Kahit sabihin mong mali yung pinanggalingan to money na to, makikinabang naman ng mga may hirap eh. Di ba? Kumbaga kahit na may ginagawa kong hindi tama sa Diyos, wala naman akong directly na sinasaktan or natatamaan, di ba? Ito yung mga fig leaves natin, no? Somehow, nakakatanggal ng mga bagay na to ng mga guilts, di ba? Matatanggal yung shame, matatanggal yung guilt, tumutulong ka eh. Gumagawa ka ng good works eh, no? Ang problema kasi dito sa fig leaves, no? Temporary lang kasi to. Pag sinuot mo to ngayon, bukas, lanta na yan. Ibig sabihin, bukas, naked ka na ulit, no? At ang pinaka-problema ng fig leaves, ni-reject siya ni God eh. Hindi siya approve kay God eh. Hindi niya to inapprovean, hindi niya to inaprubahan, hindi niya to inaccept. So ano solution ni God kung hindi pwede ang fig leaves? Ano solution ni God? He made clothes of animal skins. Ibig sabihin, para magawa ni God itong solution na to, merong isang innocenteng animal na kailangan mamatay. Para magkaroon ng covering sila Adam and Eve, para matakpan yung nakedness nila sa harap ng Diyos, kailangan may mamatay. So, ano ang solusyon ni God sa kasalanan natin? Someone needs to die. There should be shedding of blood for our forgiveness. Kaya sabi sa Hebrews, di ba? Indeed, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Kailangan may mamatay. Kailangan may magbayad sa kasalanan mo. At hindi ikaw yun. Dahil hindi mo kaya halaga ng babayaran eh. Hanggang fig leaves lang ang kaya ng kamay natin eh. Di ba? Hindi basta-basta yung kabayaran eh. Ang requirement ni God is a perfect and holy life. Unblemished, spotless. Perfect talaga. Hindi yung mabait lang. Kaya Jesus is the perfect atonement for mankind because His life, hindi lang yung death and resurrection ni Jesus even His life, yung 30 years na life niya sa mundo, satisfied the requirement of God. Hindi siya nagkasala kahit tempted siya ni Satan eh. So isipin mo yun, no? Kailangan mamatay si Jesus para bigyan ka ng covering. Ito yung atonement, kabayaran ng kasalanan. At ito yung solution ni God, di ba? Hindi ang fig leaves. Kaya ang Bible hindi, sinasabi ko nga lagi, ang Bible hindi siya self-help book. Kasi minsan may mga nagtuturo ng ganun eh. Ang Bible daw pampabuti. Akala ng marami, ang Bible is about fig leaves. Paano maging religious, paano maging mabait.
Hindi yun ang Bible. Hindi yun ang ibig sabihin ng Bible. The Bible is about Jesus as the atonement, na hindi natin kaya bayaran ng kasalanan apart from Jesus. Sabi nga nila, di ba? You can cut in every page of the Bible and it will bleed. The Bible is full of blood. Because from cover to cover, the Bible points to Jesus as our atonement, kabayaran ng kasalanan natin. The Bible is always about Jesus. Paulit-ulit ang scripture sa pagpapakita sa atin na hindi natin kaya maging righteous sa mata ng Diyos. Only the blood of Jesus can save us from this curse. Pag maliwanag sa atin itong foundational truth na to, no, maintindihan mo na yung Bible eh. For example, no, kung sa tingin mo ang Bible pampabait lang, nagsabi si Jesus ng parable about the Good Samaritan. Anong intindi mo? Kailangan maging Good Samaritan tayo. Di ba? Kailangan maging mabait tayo kahit tutulong tayo sa mga nasusugatan. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang sinasabi ng Good Samaritan parable, ni isa sa atin hindi kaya yung ginawa nun. Si Jesus lang ang may kaya. Siya lang ang Good Samaritan. But if you surrender your life to Jesus, your life will be a life of Christ-likeness. You will become more and more like Jesus. Di ba? Ang layo di ba? Ang ginagawa natin, gusto natin magsuot muna ng fig leaves bago humarap sa Diyos. But God will reject your good works. God will not be satisfied seeing your religious life. Masasatisfy lang si God if He sees Jesus in you. If you are wearing the garment of skin that He gave you. Kaya gusto ko mag-focus dito ulit, no? Pansinin nyo. Dalawa pa lang ang tao sa mundo sa mga panahon na yan. Pero pinakita na ni God that salvation is only from Jesus. Jesus is the seed, hindi si Abraham, hindi ang Israel. Before the foundation of the world, it's always about Jesus. He is the way, He is the truth, and He is the life. So kahit nasaan ng tao, sa Old Testament or the New Testament, Jesus is the only way to the Father. So focus tayo on having that relationship with Jesus. Focus tayo sa intimacy. Ang focus natin, kilalanin siya. Kausapin natin siya moment by moment. Dahil si Jesus, hindi lang dumating 2,000 years ago. Di ba sabi ni John, in the beginning was the Word was with God, and the Word became flesh and dwelt among us. So Jesus was with God in the beginning. Nandun na siya. Hindi lang siya sa Bethlehem. Di ba? And in this next verse, no, ito yung proof. Sabi, then the Lord God said, behold, the man has become like one of us, knowing good and evil. And now he might stretch out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. Sabi rito, us, become like one of us. Ito yung picture ng tri-united God. Hindi kasi pwedeng angel to kasi angels are not made in the image of God. Diba? So this is God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. So ano ibig sabihin nito? No? Behold, the man has become like one of us. Intellectually speaking, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, Adam and Eve already knew the difference between good and evil. Kasi binawal na ni God na kumain sila sa forbidden tree, di ba? So alam nila that it is right to eat all of those trees and wrong to eat of that one tree. Alam nila yon. Alam nila yung good and evil, di ba? So they have the knowledge of good and evil. Pero hindi pa siya buo. Kasi hindi pa nila to na-experience. Kaya nung nag-disobey sila, doon na buo, no? Kasi now, they experientially knew evil. Dahil sila mismo experience sinning against God. So at this moment, they fully understood both good and evil. Kaya sabi ni God, the man has become like one of us, knowing good and evil. Before si God lang nakakala mo what evil was like. Pero take note gusto ko maintindihan nyo, hindi dahil na-experience si God mag-sin. In Him there is no darkness, hindi pwede magkaroon ng sin si God. He knows good and evil because God is omniscient. God is all-knowing. Hindi pwede madagdagan knowledge ni God dahil kompleto na to But now, they became like God, knowing good and evil. Pero tingnan nyo to. Sabi rito, and take also from the tree of, he might stretch out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. Parang ano yan parang baka kumuha din sila ng fruit sa tree of life tapos hindi sila mamatay, no?
So, ano ginawa ni God? Ano ginawa ni God para hindi ito mangyari? Therefore, the Lord God sent him out of the Garden of Eden to cultivate the ground which he was taken. So he drove the man out, and at the east of the Garden of Eden, he stationed the cherubim and the flaming sword which turned every direction to guard the way to the tree of life. Ayaw ni God na makakuha sila from the tree of life. Kasi pag nakakain sila sa tree of life, they will not die. Ano ibig sabihin nito? Nung pumasok yung kasalanan, kasabay nito yung consequence ng kasalanan. Ibig sabihin, nakapasok din yung lungkot, nakapasok din yung guilt, yung fear, yung shame at marami pa. So pag nakakain sila ng tree of life, hindi sila mamamatay. Forever silang meron takot, forever silang may doubts, buhay silang may shame, di ba? May guilt, forever sila nakaka-experience ng depression, at pag-iisipin mo, sobrang hirap nun. In eternity, dala mo yun. So, ano dapat mangyari? Dapat hindi sila mamatay. So, kung titingnan mo, yung pagpapaalis sa kanila sa garden is God showing them mercy and grace. God wants them to die so that they can live. Nakita mo yung they need to die so they can live. But because of this, na-receive nila yung pinakamatinding consequence ng sin. Kailangan nilang mawala doon sa presence ni God. Ito yung intimacy. Nawala yung intimacy na meron sila dati sa Diyos. Ito yung pinakamabigat sa lahat di ba? Yes, matindi yung mga curses, pero tingin ko ito yung mas matindi pa doon. Living a life separated from God. Ito yung pinakamatinding consequence ng sin. No? Kaya hanggang ngayon lahat tayo, we hunger for acceptance. No? Meron tayong longing for intimacy. Kaya gusto natin maging okay externally, maging successful, maging gwapo, maging maganda. Kasi gusto natin ma-accept ng tao Dahil takot tayo ma-reject, takot tayo hindi mapili. Yeah? Naghahanap tayo ng tao na hindi tayo lolokohin, hindi tayo sasaktan, because we all long for intimacy. Bakit? Kasi dinesign tayo ni God to experience intimacy with Him. Sa Kanya dapat natin kukunin. Kaya yung uhaw mo, yung hunger mo for love and acceptance, ang makakasatisfy lang yan si God through Jesus. No? Yun ang reason why nothing in this world can give us real joy and only God. At nawala yon dito sa chapter na to. And as we close, in the middle of this garden, God gave Adam and Eve a choice between the tree of life and the knowledge of good and evil. Nung nakita natin yung mga curses, siguro iniisip natin, or baka naisip din ninyo, sana they chose the tree of life. Sana yun nalang pinili mo. E di sana wala tayong curse ngayon. Di ba? Naisip niyo ba yun? Sana hindi na lang sila nagkamali. Pero alam mo, huwag ka mag-alala, because the choice is still open for us today. Sabi sa Deuteronomy, I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life, so that you and your children may live, and that you may love the Lord your God, listen to His voice, and hold fast to Him. Hindi na natin mababago yung past no? We cannot change the past. But we can do something now that can determine our destiny. Sabi sa 1 Corinthians, the first Adam became a living being. The last Adam, si Jesus, is a life-giving spirit. God is giving us the same opportunity. He wants us to make a choice between blessings and curses, between life and death. Sana, this time, let's make it right. Diba? And let's choose the right tree. Let's choose life and let's choose Jesus in our everyday life. Balik ako. Ano?